mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siya roon na inabutan ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, isipin natin ito. Gabi, malayo sa pampang, malakas ang hangin, malalaking alon. Pagod ka na, madilim, wala si Jesus. Iyan ang naramdaman ng mga alagad sa bangka. At iyan din ang sitwasyon ng maraming tao sa buhay ngayon. Pagod, nag-iisa, walang direksyon. Lumalaban sa alon ng problema, kahirapan, pagkabigo at takot. Pero ang mabuting balita ay ito. Sa gitna ng bagyo, si Jesus ay lumalapit. Sabi sa Ebanghelyo, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad upang mauna sa kabilang ibayo. Habang pinaalis niya ang mga tao, iniwan muna sila ni Jesus. Umakyat siya sa bundok upang manalangin. Tila iniwan niya ang mga alagad, pero hindi niya sila kinalimutan. Kapag tayo ay dumadaan sa mga bagyo ng buhay, madalas nating tanungin, "Lord, nasaan ka? Nasaan ang Diyos?" Pero minsan habang tayo ay nahihirapan, ang Diyos ay nananalangin para sa atin. Tahimik siyang tumitingin, hindi siya malayo, hindi siya pabaya. Kumbaga, sa isang ina, hindi siya laging lumalapit agad pero hindi rin umaalis. Sa kalagitnaan ng gabi, nakita ng mga alagad si Jesus na lumalakad sa tubig. Ang una nilang reaksyon, takot. "Multo," sigaw nila. Ganito rin tayo minsan. Kapag dumarating ang Diyos sa paraang hindi natin inaasahan, natatakot tayo. Minsan ang tulong ay dumarating sa anyo ng pagsubok, sa anyo ng bagong oportunidad, ng taong hindi natin gusto pero sa iyong kasangkapan ng Diyos. At sinabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot, ako ito." Napakahalaga ng mga salitang ito. Ako ito. Ito ang parehong pahayag ng Diyos kay Moises. Ako'y ako.
Ito rin ang pahayag ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan. Ako ang tinapay ng buhay, ang mabuting pastol, ang liwanag. Kapag dumating ang takot, problema o pagkadismaya, paalalahanan natin ang ating sarili. Si Jesus ay hindi malayo. Siya ay lumalapit. Siya ay narito. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga iyan, papuntahin mo ako sa iyo. At sinabi ni Jesus, halika. Ang pananampalataya ay hindi lamang pananatili sa loob ng bangka. Ito ay ang paglakad patungo kay Jesus kahit natatakot. Ang himala ay hindi lamang sa paglalakad ni Jesus sa tubig. Ang himala ay si Pedro na nagtiwala kahit kaunti lamang. Ngunit nung nakatuon siya sa hangin at alon, lumubog siya. At sa kanyang paglubog, hindi pinagalitan siya ni Jesus. Bagkus agad siyang inabot. Tandaan natin ito. Kahit ang pananampalataya natin ay minsan mahina, hindi nito pinipigilan ang awa ng Diyos na iligtas tayo. Pagkatapos ng lahat ng makasakay na si Jesus sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga alagad. Tunay ngang ikaw ang anak ng Diyos. Mga kapatid, minsan, kailangan muna nating dumaan sa bagyo. Madapa, matakot, malito, bago natin tunay na makilala si Jesus. Ang pananampalataya ay hindi lang natututunan sa katahimikan, kundi sa gitna ng unos. Anong bangka ng buhay ang kinalalagyan natin ngayon? Tayo ba ay natatakot? Natatakot lumakad patungo sa Diyos dahil sa mga alon ng takot, kahinaan at pag-aalinlangan? At kapag ako'y lumulubog, natatawag ko ba siya? Panginoon, iligtas mo ako. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa gitna ng unos ng aming buhay, lumapit ka ng tahimik, nagmumula sa panalangin at dala ang kapayapaan. Patawarin mo kami kung madalas naming hindi ka nakikilala dahil sa aming takot at pagdududa. Turuan mo kaming magtiwala kahit parang hindi sapat ang pananampalataya. At kapag kami ay lumulubog sa buhay na ito dahil sa mga problema, huwag mo kaming hayaang malunod, kundi abutin mo kami gaya ng pag-abot mo kay Pedro. At sa iyo kami nananalig, Panginoon, Panginoon ng unos, Panginoon ng kapayapaan. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.